Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating kapatid na Dory. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala kung natatandaan mo at naalala mo ang tubig sa tapayan na ginawang alak. Huwag kang mag-alala. Yang iniisip mo ay hindi ka kukulangin. Nung makita ko po na matapos po kami, yung pong nasa basket na mga inuming pang mainit, pang kape, nagtaka po talaga ako, bakit sa dami na uminom, pati po yung mga nasa paligid doon, wala pa po kayo, humihingi na po yung mga nasa likod ng subdivision. Bakit po yung kape, kahit pumunta kayo sa bahay, tingnan nyo, parang hindi nabawasan yung nasa basket. Buhay na buhay ang Kristo sa aming buhay kahapon. At alam niyo po ba yung lugar na yon? Hindi ko pa po naranasang maghayo sa lugar na yon. Sapagkat ang wika po sa simbahan, nagsimba po ako doon para makita ko po. Kaya ang sabi po sa akin ni Sister Brenda, Sister Nora, baka walang taong pumunta. Pumunta ka dito pag nagmisa ang pare para makita mo. Nung makita ko po, yung pala tuwing Sabado, 15 lamang ang nagsisimba, minsan 10, minsan wala pa. Subalit, nung pumunta po ako doon at ipahayag ko doon kung may gawain ganito, ganitong pecha, ganitong oras, inisa-isa po namin ng bahay doon sa subdivision. Hindi po kami nabigo sa kanila. Yung pong naipong ko na chaplet at saka Divine Mercy na larawan, talagang makikita nyo na nakalagay na sa kanilang tahanan. Kaya po, yung mga taga-simbahan, lay minister, nagulat sila sapagkat ang tao sa subdivision nagsilabas. Tunay na buhay si Kristo. Kaya po, nung pong matapos at mag-uwian na, ang sinabi po nila, buhay po ang Kristo, ang sinabi nila, kailan kayo babalik sa amin? O kaya, papaano ang pagpunta sa Candaba, Pampanga? Ang tanging sinabi ko, kontakin niyo po si Sister Brenda at kontakin niyo po ako. Susunduin ko po kayo, ihahatid ko pa rin po kayo upang matanggap niyo lahat, makarinig kayo ng mga patuloy na makarinig kayo ng mga banal na salita ng Diyos. Doon po, hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano nararamdaman po namin. Huwag papaano nyo makilala ng lubusan si Kristo pag kayo po nakarating sa dambana ng Divine Mercy sa Paligi, Candaba, Pampanga. Kaya po, ngayon po, hinihiling din po nila, Tita Beth, na pag dumating daw po si Father Roman, Monsignor Villaroman, si Father Roman na nasa Manawag, kung pwede, magminsa po uli. Ang sabi ko po, ipagkakaloob naman, kung itatakda po niya, makakabalik po kami dito. Maraming pong hiwagang binigay. Yung pong napalakad na yon, nakatakda na po siyang operahan itong linggong to. Subalit, nahawakan po siya ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching. Pag-uwi kahapon, hindi na po siya magpapa-opera at kay Kristo na raw siya magpapagamot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong ipinakita ng Ama ang kahiwagaan niya sa inyong chapter sapagkat napakarami pong taong pumunta kahapon. Ang susunod naman pong magbabahagi, tinatawagan ko po si Tita Josie. Magandang umaga po sa ating lahat sa araw na ito. At naway nasa mabuti po tayong kalagayan, masaya at napapagnilayan na po natin kung sino si Kristo sa ating buhay. Amen po ba yun? Tapos ang akin pong maibabahagi sa araw na ito tungkol sa kung sino si Kristo sa ating buhay. Noong unang panahon po, nung wala pa ako rito, may mga tao po na dumarating, naghihingi ng advice. Ang aking advice
ay advice na pang lupa. Minsan may lumapit po sa akin, sabi niya, anong gagawin ko dito sa asawa ko? Hiwalayan mo. Yun ang sinabi ko. Pero sa sarili ko, hindi ko naman mahiwalayan yung asawa ko. Ganun yun eh. Kasi wala pang Kristo sa buhay natin. Amen po ba yun? May dumating naman. Paano yun? Hindi niya ako binabayaran. Magkano ba ang inutang niya sa'yo? Medyo malaki. Demanda mo. Wala si Kristo sa atin, di ba? Kaya ganun ang ating mga advice sa ibang tao. Pero ngayon, na nandito na ako, si Kristo ay nangunguna na sa akin. Kaya pag nag-advise po, meron ng mga sinasabi na magdasal ka, manalig ka. Kagaya po ng sa sekretary ng asawa ko, ang tatay niya ay nasa ospital ngayon. Ang sabi, cancer, naupa-opera. Sabi ko, manalig ka sa Panginoon. Hindi man siya gumaling, pero ang kanyang espiritu ay gagaling. Sapagkat ang importante sa atin ngayon ay ang ating kaluluwa. Kung paano tayo makaharap sa ating Panginoon. Subalit ang aking sekretary, iyak ng sekretary. Sabi niya dapat, hindi ho ako Katoliko. Sabi ko, ang Diyos ay hindi relihiyon. Siya ang lumikha sa ating lahat at siya rin ang makikinig kahit na sino ka pa man. Kaya ang advice ko ngayon ay may kasama na mga tungkol kung sino ang Diyos sa ating buhay. Minsan naman po mayroon din ako mga pagsubok. Iniiyak ko po sa adoration yan. Lalong-lalo na po nung mga panahon na talagang kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko. Doon pa ako nakakatulog sa adoration ng simbahan. Kita ko. Subalit ang mga panahon na yun ay naririto na ako. Kaya alam ko nang pumunta sa isang adoration chapel na gano'n. At kung ano ang mga natututunan ko rito, na ilagay ko ang sarili ko, ang aking buhay, gawin kong sentro ang Panginoon sa buhay ko. Kaya ngayon lahat po nakasaisip ko ang Panginoon lamang. Lahat, pagsubok, lahat ng ano. Pero bakit? Lumalapit lang ba tayo sa Panginoon kung tayo may pagsubok? Lumalapit lang ba tayo sa Kanya kung tayo ay nalulumbay? Hindi po ba? Lalong-lalo na po na tayo ay tumanggap sa Espiritu. Lalong-lalo na rin po na tayo ay tumanggap sa atin Panginoon Hesukristo. Ang atin ngayon ay magiging kaibigan natin. Ano po ba ang ginagawa sa magkaibigan? Ano po ba ang ginagawa pag ang tao yung nagbigay sa iyo ng isang regalo? Diba, nagpapasalamat? Ganun din tayo dapat. Hindi lang puro sa pagsubok, may ganito, Lord, may ganito, Lord, ganito. Binigyan ng lutas ang mga idinaing natin pagsubok sa Kanya. Dapat din marunong tayong magpasalamat. Amen po ba yun? Alam niyo po, may isang kwento yan eh. Doon po sa kalangitan yan, may mga cubicles, mga iba-ibang lugar, iba-ibang silid. Meron yung dito yung nagpapasalamat, meron naman dito yung mga humihingi ng ito naman yung nagre-report ng mga pagsubok. Alam niyo po, pag makikita po ninyo, ang daming tao, busy po ang maanghel na nandun sa silid na nangangailangan. Nandun naman po sa kabila ay busy rin po dahil sa mga pagsubok ng humihingi ng kalutasan. Pero doon sa nagpapasalamat, antok lang ng mga anghel. Walang nagpapasalamat. Ganun po ang nangyayari sa kalangitan. Kaya tayo po, hindi lang yung ating mga pagsubok, kundi marunong din tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa atin. At yon ay si Kristo sa ating buhay ay hindi naman po nagdidiman. Kagaya po, kunyari may nagbigay ng regalo sa akin, hindi ako nakapagpasalamat.
Anong sasabihin nung nagbigay? Hindi man lang nagpasalamat. Binigyan ko ng regalo, hindi pa lang. Pero ang Diyos, ang hindi humihingi ng kapalit o hindi humihingi na ikaw magpasalamat ka dahil binigyan kita, hindi ganon. Kundi mas lalo niya tayong inaakay upang magkaroon tayo ng liwanag na tayo ay nagkakamali. Yung bang sarili natin budhi, ay hindi pa ako nagpasalamat sa Panginoon. Basta ang ating budhi ang umiral sa ating pagkatao, sigurado, ang Diyos ay nangunguna sa atin. Amen po ba yun? Kasi kung wala kang budhi, paano mo makikita na ang Diyos ay buhay na buhay? Paano mo makikita na ang kapwa mo ay dapat mo makita ang Diyos ay nasa Kanya? Buhay din siya. Yun ang makikita po natin. Kaya kung minsan pag ang Diyos sa atin ngayon, natanggap na natin siya, lahat yun po ay sasabihin natin in Jesus' name. Hindi po ba? Pag mayroon po tayong mga kailangan, minsan sasabihin in Jesus' name. Hindi na po tayo nagsasabi na hiwalayan mo siya, idemanda mo siya. Hindi na. In Jesus' name, ipoprovide niya upang ikaw ay makabayad. At ikaw naman na sinasabihan ng ganon, ay marunong ka na din na humingi ng tawad muna. Lahat ng mga negatibong nasa puso mo, lahat ng mabibigat na ayaw mo sa kapwa mo, baguhin mo yon. At nang manalangin ka, sabihin mo, Lord, ikaw ay para sa akin. Ikaw ang magbibigay sa akin ng kalutasan sa lahat ng aking mga pagsubok. At maraming salamat po, wala pa man lang binibigay, magpasalamat ka na at angkinin mo ng iyon ay darating sa iyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Tita Josie, sa mga ipinahayag mo. Tuwiran nga pong nang makilala niya ang Diyos na buhay, kung ano po siya dati, subalit nang makilala niya, marami na pong nabago, sapagkat tuwiran niya po niyang nakilala na ang Diyos ay buhay. Ang susunod ko naman pong tatawagin, maghahandog po ng awit, tinatawag-awagan ko po si Tita Pilar. Isang mapagpalang umaga pong muli sa tanghaling ito. Tinatawagan ko po ang kapatid kong bunso para po kaming dalawa. Para po yung inaantok ay magising. Amen po ba? Magigising na nga po kayo. Ito na po ang ating minamahal na po. Maraming salamat po sa mga nagbahagi.